afternoon po mga kababayan on sir. This is Jam, the Filipino channel. Ang inyo pong lingkod. So today is April 23, 2026. At tayo ngayon napapunta dyan sa may market Starbucks of interest ba sa may McKinley Parkway, BGC po yan. At Taguig, at dadalhin po natin sa may Tower A Charm Residences sa may San Isidro, Cainta, Rizal. Layo. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali man po na may marinig kayong mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala akong kinalaman ng channel na ito at wala akong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala akong pinapatungkulan sa labas. Okay, magbabalik po tayo mamaya unti po pag nakuha na po natin sila. Ang kanyang service record at hindi kailanman nagkaroon ng kaso sa paggamit ng pundo ng bayan. Kasunod ng mga paratang ni dating Senador Antonio Trillanes IV na inilahad sa pagdinig ng House Committee on Justice. Dating House Speaker Martin Romualdez mag-aaralan ng ang lahat ng legal na remedyo para questionin ang Precautionary Home Departure Order o PHDO na inisyu ng Sandigan Bayan. National elections sa COMELEC, hihingi na rin ang birth certificate sa mga maghahangin ng Certificate of Candidacy o COC para sa barangay at sangguniang kabataan elections at sa mga susunod pang eleksyon sa bansa. Full implementation ng No Contact Apprehension Policy o NCAP laban sa illegal parking at littering o pagkakalat. Ipatutupad na sa susunod na linggo ayon sa MMDA. Halos 175 million pesos na halaga ng mga hinihinalang smuggled o muslit na produkto. Nabisto ng mga otoridad sa itinagawang operasyon sa isang bodega sa Valenzuela City. At tungo sa Czech Republic, nina Justice, Acting Secretary Frederick Vida at Chief State Counsel Dennis Chan sa paraan para mabuksan ang dialogo at magsimulan ang proseso ng pagpapauwi sa Pilipinas ni dating Congressman Zaldico. Ang detalye mula po kay Tuesday News Tuesday. Nagbubukas ng formal na dialogo sa pagitan ng counterparts ang high-level representatives ng Pilipinas na tutungo ngayon sa Czech Republic para ayusin ang pagpapauwi sa bansa kay dating Representative Zaldico. Sinabi ng Department of Justice na layunin ang misyong ito nila Justice Secretary Frederick Vida at Chief State Counsel Dennis Chan na ma-explore ang lahat ng available na legal na paraan para sa pagpapabalik bansa kay Ko upang kabigyan siya ng pagkakataong harapin ang kanyang mga kaso sa Sandigan Bayan. Ayon sa DOJ, kabilang sa legal avenues na pwedeng talakayin ay deportation, extradition at ang pag-ihit ng United Nations Convention Against Corruption kung saan parehong signatories ang Pilipinas at Czech Republic. Binigyan din ng DOJ na bagis ng gobyerno ng Pilipinas na kailangang maikonsidera nito ang domestic laws, judicial processes at data privacy regulations ng isang sovereign state. Kaya may pagrespeto ayon sa legal procedures ng Czech Republic ang bawat wala ng pamahalaan ng dito, kaya kinakailangan ng sapat na panahon para makumpleto ang proseso. Pinaalalahanan din ng DOJ ang publiko na habang pumisid ang gobyerno na isulong ang lahat ng legitimo at legal na paraan, subject ng gagawin nilang pakikipag-usap sa mga opisyal sa nasabing bansa ang timeline at modality ng pagpapauwi sa bansa. Listahan po yung MRI, CT scan, syempre kasali din po yung ating pagpapacheck up sa doktor during pag-visit natin sa emergency room department ng hospital. Marami po, mahaba pa po yung listahan. Check nyo po yung ating circular na na-mention po kanina, circular 2024-003C para sa kompletong listahan if you want to check po. Ito. Matatama sa ating tanong kung kayo po ang tatanungin
hawak ng walis. Ibig ko sabihin, nakikita ka sa mga taong nasa paligid mo, kayo mismo sa sarili nyo, umayaw na kayo sa program. Kasi, mayor, kapitan, pero kung mas marapat-dapat sa program na talagang mahina o walang sahod, mababa ang sahod, walang-wala. Pero ikutin nyo po yung sa tupad beneficiary. Parang naging siya parang nakasanayan na ng bawat lugar sa bansa na ang miyembro may kaya sa buhay, kahit papano, pahayay-hayay sa gabi, di ba? Pabarbar sa gabi. Parang hindi ko alam bakit nagkaganoon yung naging takbo ng tupad program ng ating pamahalaan. Hindi na ako nakasentro sa dapat pagbigyan. 096-1-630-7106. At live po tayo sa ating mga social media account sa Facebook, YouTube at Twitter. Hanapin lamang po ang DZXL. Si Attorney Raul Lambino, makakasama po natin ang PDP Laban Official at Vice President for International Affairs. Attorney, live kayo sa RMN DZXL. Hindi natin lalo ng further. Good afternoon. Parang attorney, ang nyo, energetic kayo ngayon saya-saya nyo. Masaya. That's good. Oo. Ang ganda pag ini-interview attorney ganito di ba? Energetic, nakakasabay. Attorney, sandali, ano po ang reaction? Kumusta mo yung pinipilaban? Eto muna tayo. Sabihin ko yung tingnan mo na. Oo. Kanina nga doon sa ganap na media conference sa Kamuning Bakery, pagkatapos ng event ay maraming mga members po ng mga media na nagpahayag ng pagsabi nila sa PDP Laban. Sabi ko, pero kaming panuturan dyan, simple lang naman yung requirement, kaya na magkaroon ng basic membership seminar at tatanggapin namin kayo pag naintindihan ninyo yung panuturan ng PDP Laban. So, may mga pumunta na sa BMS kanina at tuwang-tuwa sila, nagulat ka ako, meron na silang mga yung team ng PDP Laban at karangalan ko na ako yung kanilang pinagkabit sa amin nila sumunod sila doon sa Kamuning Bakery kanina para raw ako mismo ang magkabit ng kanilang PDP Laban din at yun na lang ginawa natin. Attorney, meron na ho kayong panlaban sa 2020? Maliwanag yan. Wala kaming ibang kandidato para sa pagkakulo, kundi si Vice President Sara Duterte. Yun po yung ating decision sa PDP naman. No other candidate kung hindi si VP Sara Duterte for President. At pahayag na rin po kasi si VP Inday na siya ay tatakbo sa pagkapangulo at kami sa PDP Laban ay all out suportado po sa plano po ni Vice President Sara na tumakbo bilang Pangulo ng Pero Pilipinas. attorney, bakit lumalabas ang pangalang Bante Duterte? Well, si Basti kasi ay nag-assume siya bilang presidente ng PDP Laban kasi nga si Senator Robin Padilla na siya yung aming presidente ng partido ng mga nakarang buwan. Na magmula po nung panahon ng kampanya last year ay tatakbo po siya for re-election bilang kandidato for senator. At si Mayor Bante, siya yung executive vice president namin So nagpahayag ng kanyang kagustuhan na si Senator Robin ay automatic, siyempre si Mayor Bante bilang executive vice president natanggap siya bilang presidente ng PDP Laban. At parang may speculation na plano ni Mayor Bante na baka siya presidente kung ano pa lang mangyayari kay VP Inday. Pero sabihin na natin, Rosetta, Opo. natin hindi masabi dahil ang buhay ng tao ay hawak ng Panginoon yan. So, lahat ng posibilidad na pwedeng mangyari ay hindi natin yun tinatawag na tinatalikuran, binabaliwala. At PDP Laban, nakasa kami kung ano man ay para ay hindi mangyayari ang mga tinatatakutan ng marami na kaya nga yung security ni VP Sara, sinabi niya sa kanyang bahayag tungkol nga dyan sa napipintong
pagpunta niya sa ibang bansa, kinansila niya yung kanyang napaunang na biyahe dahil na-advise na bakit gano'n, bakit niya ibayad yung kanyang mga itinerary, yung mga schedule niya. Samantalang dapat yan ay confidential kasi nga security concern niya. So yun po yung ating iniisip. So marami ang nag-speculate na pag wala si VP Sara, ang tatakbuhin ng PDP laban ay si Mayor Pastor Duterte. Well, sabi ko, anybody naman na merong qualification under the Constitution, apat lang naman yung primary qualification dyan ng pwedeng kandidatong presidente. Siya ay nasa-born Filipino citizen, at least 40 years old, able to read and write, and a registered voter, no, and a resident of the Philippines for at least 10 years. Kaya nag-pwede siguro magkapumono. Qualified naman siguro si Mayor Pastor. So, paano yung Attorney Soria? Duterte? Hindi pa rin natin po nasabi yung gano'n na sitwasyon. Sabi namin, ang position namin sa PDP laban, kung sino ang pipiliin ni VP Inday na katandem niya, sino man po yung maging katandem bilang Vice President, sino man yung mga isasama niya sa senatorial line-up niya, nakahanda ang all-out and conditional support ng PDP laban. So, hayaan namin po si Vice President Sara kung sino pipili niya katandem niya for Vice President at isasama po niya sa kanyang senatorial line-up. Attorney, sandali so si VP Sara ang pipili, hindi po yung PDP. Hindi po kami ang pipili niyan. Kung sino man po ang mapipili po ni Vice President Sara ay suportahan po ng PDP naman. O ang ibang napili niya ay si Ma'am Amy Marcos. Well, okay yun. Respetuhin namin yung katulad ng pagrespeto namin nung nakarang kasalanan na isinama ni VP Sara sa senatorial line-up si Senator Amy Marcos at saka si Senator Camille Villar at dahil yan ay nanalo rin sila. So, narespeto namin yun. Then Duterte, naging Duterte growth na yung aming kandidato sa nakaraan. Okay. Attorney, ano po ang stance ngayon ng PDP laban ng Roman sa impeachment? Kasi may mga lumalabas na knockout, nagsiyaman, etc. Pero sinasabi rin na baka matigilong si VP. So, hindi ba kaliwanag naman notice na ang PDP laban ay hindi sumasang-ayon dyan sa ginagawa ng mga pamahalaan at yung mga membro ng Kongreso sa gusto nilang pag-impeach kay VP Sara. Ginawa na po nila yan noong nakaraang taon nung nakakalat sila na mahigit 200 lagda ng mga congressmen at kanilang draft refer sa Senado na impeach. Sabi nila si VP Sara. Pero ang sinabi ng Supreme Court, mali ang inyong ginawa. So pinaliwala ng Supreme Court yung ginawa ng Samara. So practically hindi na impeach si VP Sara. Legally speaking, walang nangyaring impeachment kasi sinabi ng Supreme Court, boy, hindi tama yung ginawa nila. So ngayon, pinagpipilitan na naman itong mga congressmen kaya wala silang talagang hawak na matibay na ebidensya. At kung meron silang ebidensya, hindi nila gagawin yung kanilang tinatawag ng mini trial na nangyayari na bawal po yan sa tinatangkanan ng saligang batas at sa susuling inihayag po ng Korte Suprema doon sa nakaraang kaso. At yan, maliwanag yung demolition job. Sabihin na natin ng katotohanan na yung mga pinapahayag nilang mga ill-gotten wealth dyan, pagsusurihin mo yung mga pahayag nila, mga headlines nila, binibigyan nila ito, billion, gano'n. Pag titignan mo yung kanilang sinasabi, na nangyari from 2007 to 2026, hindi naman, wala namang katotohanan yun kasi kahit ako, meron akong bank account, meron akong deposito sa bangko, pero marami rin akong mga withdrawals, withdrawals, kasi running account yan. Sa kanila itong mga pagbabayad nila sa Kongreso, these are all misleading and deception ang kanilang ginagawa. Unfortunately, ang karamihan ng mga mainstream media, yan ang kanilang banner story, kaya nakakabismaya itong klase ng propaganda na ginagawa ng mainstream media. Hindi na ito balita pero ito na ay maliwanag na propaganda na demolition job kay Vice President Sara. Pinuputulan natin yung gano'n kasi hindi tama. Kayo po'y convinced dito na baka pa-alpas o palalampasan ni VP Sara ito or siya ay may Ang first game lang naman yung Duterte,
para sa Kongreso. At madali lang kumuha ng 1/3 members of the House of Representatives. Yun po ang nasa Constitution eh. At pag nakuha yan, ay didiretso na po yan sa Senado for trial. Ang magiging madugong usapin dyan ay magkakaroon ba ng trial sa Senado? Papayag ba yung majority ng mga senador na nakaupo ngayon na magkaroon ng trial sa Senado? At kung magkaroon man ng trial sa Senado, magkakaroon ba ng judgment of conviction? At kailangan mo dyan kasi 16 na boto para mag-convict ang isang impeached official. Ay sa tingin po natin, itong mga senador natin, ay alam naman po nila. Meron siguro dyan ng 4 hanggang 6 na talagang hardcore na kontra Duterte dahil na rin po sa kanilang ambisyon na ayaw nila ang isang Duterte na maging presidente ulit ng bansa natin. Kaya ay malamang boboto sila para magkaroon ng impeachment trial and eventually conviction. Pero sa tingin po namin, kami ay umaasa, ako ay naniniwala dahil nakakausap naman natin ang ating mga senador na yan. Matagal din po tayo nag-experience dyan sa kanila sa Senado bilang kanilang abogado. At kilala rin dati itong mga senador po natin. At sa tingin ko, personally lang ito, ay hindi sila makakakuha ng sapat na boto para magkaroon ng conviction o baka hindi pa magkaroon ng trial dyan sa Senado. At bilang isang abogado rin, bilang isang abogado, sa experience ko rin, ay hindi karangis-nais na magkaroon pa ng trial dyan sa Senado. At yung ginagawa ngayon ng Kongreso ng Pilipinas, dyan sa Committee on Justice, sa tingin po natin ay ito ay taliwas sa taligang batas. Kaya meron po tayong mga petition na yung nakabinbin sa Korte Suprema, petition ng mga abogado, petition ng mga iba't ibang mga grupo, at petition na rin sa panig ni Vice President Sara na question yung legalidad ng ginagawa po nilang trial dyan po sa Kongreso. Sa tingin niyo ba ay magiging batas naman si Senate President Tito Soto kapag umakyat na ito sa Senado? Sinagot ko na yan eh. Kasi may sinasabi sila na magiging impartial daw po sila. Ako, hindi po mangyayari yun sa isang political exercise of political circle. Kasi itong mga senador natin, namili po na nilang katotohanan, mga politiko po ito pa. Ito hindi naman po ito mga magistrado. Kahit sasabihin natin impeachment court, hindi impeachment, hindi korte ang Senado. That is a political body. At ang nagdidesisyon dyan ay mga politiko. Unang-una, hindi naman po nila pinag-aralan ang batas ng Pilipinas. Kahit sasabihin mo nang sila ng trust court dito, trust court doon. Hindi po nila maiintindihan yung mga kailangan pong gawin ng isang impartial na magistrado or juez. Marami po kasing mga rules on evidence yan, rules of procedure, na dapat po maintindihan ng isang magistrado or isang juez. At hindi lahat ng abogado ay naiintindihan po yan. Nag-aaral na nga yan ng batas. Kaya po, yung ating mga juez at mga magistrado, mataas po yung pagtingin po natin sa kanila. Kasi eksperto sila sa batas. At talaga po yung karakter po nila ay talagang pinag-isipay po nila yung impartiality. Pero sa political body, katulad ng Senado, wala po yan. Sabihin na natin ang totoo, ang decision ng mga politiko ay laging natunod doon sa preservation, protection, enhancement, promotion of their personal interest. Hindi po yung sasabihin nila that we are defending justice. Pagluloko na yung kabayan. At sa madaling salita, nainiwalo kayo hindi magiging mayor, Senate President? Walang fair dyan. At maging sa usapan sa politika. Politics is a very dirty game. Sabi na na, there is no frustration that fair political across body. Lagi ng kanilang parapanahigan. So, pwede ngayon ang kanyang decision ganito bukas, iba na. Inisinta niya yan. Bago doon sa pagpupumukpa niya yung kanyang political interest. Ito ba ang napuputuan ng taong bayan? So, lagi po ganun ang base ng mga politiko. Lalo na po yung mga humahawag po ng political decision sa national level. At yan po yung katotohanan. Nakita na natin yan sa mga nakarang impeachment, lalo na dito sa impeachment of the late Chief Justice Renato Corona. At maliwanag po yung naging sitwasyon po doon. Attorney, ano po yung stance ng PDP laban sa naging desisyon ng International Criminal Court? So, well, may mayroon tayo,
tinatawag ng ICC. Eh, mali-mali po yun eh, kasi balik na nga po tayo dyan sa ICC noong March 2019. Nag-umpisa yung investigasyon. Alinsunod doon sa utusan ng mga members ng chamber noong 2021. That was 2 years. 2 years after we have withdrawn as member of ICC as party member. Wala na talagang jurisdiction dapat ang ICC. Pero ito nilabas po nila ngayon na meron pa rin daw silang jurisdiction kasi nangyari daw yung agreement noong mga panahon na 2011, 2018 kung saan ay meron tayo ng ICC yung residual power na sinasabi nila. Pero alam po ninyo, may isang building form in criminal law ang mga desisyon o kaya yung mga pansusunan o interpretasyon ng mga batas ng federal na ito ay dapat ay i-apply favorable to the action for the respondent. At saka dapat meron ng prospective application na hindi retroactive. Eh, nangyari dito, hindi ng September ng ICC na naganap noong April 2026 na ito ngayon ay kanilang re-affirm kahapon. That has to have only prospective application. Hindi na tawag retroactive application. Sa akin ba, sa constitutional law, ang tawag po natin yan ex post facto law. Pero wala kang magagawa eh. Ito maestrado ng ICC at itong ICC mismo. Ay sinasabi ko lang ito. Ito ay isang pamamaraan para ipagpatuloy nitong mga European ang kanilang pananatili bilang colonizers of the world at gusto nilang pagtakpan yung mga abusong ginawa nila over the centuries of colonizing many countries in Asia, Latin America, and Africa na kunwari ngayon sila ang champion ng human rights, etc. Okay, attorney, huling tanong ko po, ano po ang inyong reaksyon sa pahayag ni dating Speaker Romualdez kung ang basa nyo, pinaglagan ba ito at pinatutukuyan niya na nasangkot si dating Pangulong Marcos? Maliwanag po yung mga pinahayag ni dating House Speaker Marcos Romualdez. Hindi niya tinatanggi na merong malawakang korupsyon na naganap dyan po sa pagpamakutag ng national budget magmula po noong 2022 and lalong-lalo na sa 2025 national budget. At binabanggit niya kung gaano kalawak yung partisipasyon ng Kongreso bilang isang collective body at dito nilaglag niya si Senator Isis Cordero at saka si Saltico bilang mga principal figures na involved doon sa budget preparation and budget deliberation. Pero binanggit din niya na maliban doon sa ginawa ng legislative department insofar as the budget preparations and deliberations are concerned, ay mas malawak ang partisipasyon ng executive department. At binanggit niya na doon nag-umpisa yung preparation through the National Expenditure Program, presentation, etc., signature and approval of the budget, and then eventually the execution and implementation of the budget. Where sabi niya, doon talaga nagkakaroon ng mga maanuman niya sa trabaho. So, inaamin na talagang meron mga involved sa high-ranking officials in the executive department. Kanya lamang, wala siyang binabanggit sa mga makahanan. Hindi niya sinasabi. Pero, alam naman po natin na executive department, the head is the president of the executive. The act of the cabinet members, secretary, finance, etc. These are what we call in political law under the doctrine of qualified political seats. These are just alter egos of the president. Meaning to say, lahat ng ginagawa nitong mga cabinet members are still the act of the president. They being the bosom friend of the president. So, hindi pwedeng sabihin ng Paolo na hindi niya alam itong mga ginagawa ng kanyang cabinet members over the years, for 3 years, from 2022 to 2025. Hindi niya alam at ang pinag-uusapan natin dito, hindi milyon na salapi ito. Daang bilyon, umabot pa ng trilyon. Imposible naman na hindi alam ito. Attorney, po ito sa tingin niyo, nilaglag ni Ginoong Romualdez
Pangulong Marcos? Hindi pa niya binabanggit yung pangalan niya, pero nagbigay na siya ng somehow na warning o pananakot o whatever you can interpret it that way, na sinabi niya na hindi ako pwedeng maging fall guy ng kagawa ng mga iba na sila ang may malaking kinalaman dito sa maanumalyang mga transaksyon na naganap nitong mga nakarang taon. Yun ang kanyang mensahe. So ibig sabihin niya, sino pa ba? Sino pa ba ang mas mataas kaysa sa House Speaker? So, kung hindi ang Pangulo ng Pilipinas. Hindi naman pwedeng mas mataas pa sa kanya si Bersamin, o kaya si Bunuan, o kaya si Amin na Pangandaman. The House Speaker is considered to be the second most powerful official of the land, not the Vice President, not even the Senate President. It is the House Speaker practically in all angles. If you are going to look at our bureaucracy, because it is the House of Representatives that has actually the power of the purse. Doon na po ulit lahat itong mga panumalang batas na nagtatalaga ng mga gastusin ng pamahalaan at yung mga brief na kailangan tingilin ng pamahalaan. Nagagaling po yan sa House of Representatives. Kaya if you are going to look at it in reality, the most powerful public official of the country is the President, and the second most powerful is the House Speaker. Kaya, sino pa ba? Sino pa ba ang pwedeng makapagputo sa House Speaker kung hindi ang Pangulo ng Pilipinas? Attorney, maraming salamat sa oras po ninyo at lagi ko kayong bukas sa mga tawag po namin. Mabuhay po kayo. Mabuhay po yung PDP Laban, Attorney. Thank you. Maraming salamat po sa isang pagbuhay mo sa mga Pinoy. Ipaglaban po natin ang ating bansa, ipaglaban po natin ang ating mga overseas Filipino workers, at ang ating mga magsasarap na isla na naghihirap, at pati na rin po yung mga transport operators natin. At siyempre, huwag natin kalimutan, ipaglaban po natin si Tatay. Maraming salamat sa mabuhay po sa mga TCXL Pulso ng Attorney Raul Lambino, PDP Laban Official, Vice President for International Affairs. So kanyang binanggit, number one, yung kanyang opinion at number one yung ginagawa ko ng PDP Laban. So ito ay sinabi niya, ang bato namin, si Sara, naandyan din naman si Basti Duterte. Pero kami po yung nakatayo kay VP Sara, so hindi naman kasama, so supportahan din po nila yan. Pangalawa, nagbigay ko pa siya ng kanyang reaction sa usapin na impeachment. Sabi niya, sa kanya lang, sa PDP Laban, wala akong mangyayari dito, no? Kapag kumakyat sa Senado ito, hindi po makakuha ng boto. Pero sinabi niya rin na naniniwala siyang hindi fair yung pamunuan dito po si Senate President Tito Soto sa usapin ng impeachment. At yung kanya reaction sa usapin ng ICC. So, kinakailangan lamang daw po manatili si dating Pangulo Duterte sa ICC para tuloy-tuloy ang buhay, sweldo, activities ng International Criminal Court. At yung reaction niya sa pahayag ni House Speaker o sa dating House Speaker Romualdez, at sinabi niyang kung susuriin ang mga sinabi ni Speaker Romualdez, ang kanyang binabanggit na nuno ng korupsyon ay si Pangulong Bongbong Marcos. TCXL Pulso Oras sa tatak 337. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Santo Plus Herbal Capsule. Ako si Gilbert, 5 years na akong Santo Plus Herbal Capsule user. Walang ibang gamot na nakapagpagaling sa aking cirrhosis of the liver, kundi Santo Plus Herbal Capsule lang, the best talaga. Santo Plus Herbal Capsule. Hindi sa mga bigat. Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Ako po si Junior Lisa James Proctor. Kulay na ibigay sa akin sa kasa sa energy araw-araw. Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Sabihin ang lapit na tingin sa Santon Gold Coffee Mix. Ako po si Mary Beth Church. Reto ko na pagiging active tour ay ang London Coast Compliment. May ibang sa masarap siya, collagen, glutathione, nakakabata pa. Santon Gold Coffee Mix. At huwag ka nakamahal ang hindi sa latigan. Charm Fabric Conditioner with Blue Fresh Technology. May antibacterial na at ka-blue sa bango at
manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Southall Road, Coffee Mix. Ako po si Mary Beth Jr. Reto ko sa aking store ang Samsung Gold na kape. Basta masarap siya, all siya ng luto tayo ay nakakabata pa. Southall Road, Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakahandiyan ka makapahagi sa latika. Mahilig ka bang uminom ng kape? Bakit hindi mo subukang healthy na kape? Cantong Gold Coffee Mix. Ang kape na hindi lang masarap, kundi makatutulong pa sa iyong kalusugan. Nakakatulong palakasin ang iyong resistensya. Walang side effect. May kanton na malunggay, spirulina at bawang. Mga natural na sangkap na tumutulong laban sa iba't ibang uri ng sakit. May glutathione at collagen para sa makinis at malusog na balat. Nagkape ka na, kumanda pa yung katawan at kutis mo. Cantong Gold Coffee Mix. Kape na alaga ang iyong kalusugan at kagandahan. Mabibili sa malapit na butika sa inyong mga lugar. Mga kasama, food supplement ba na epektibo ang hanap mo? Diabetes, hypertension, maruming dugo na nagdudulot ng iba't ibang mga sakit? At dito na ang solusyon. Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ay mas pinabisa, pinahusay, mas pinagaling. Dahil ito ay extracted mula sa ampalaya, mangustin, malunggay, garlic at spirulina. Sa inyong reservation, tanong at order, tumawag na po o mag-text sa hotline number 0927-499-1276. Hanapin lamang si Engineer Ray Albesa. At available din po ang Santon Plus Gold sa Mercury Drug, Watson's Pharmacy, All Green Pharmacy, All Day RX, Generica Drug, South Star Drug, TGP Pharmacy, gayon din sa Lazada at sa Shopee. ECXL. 558 ECXL. Pulso ng Metro. Uy, alam niyo, napansin ko lang sa Pinipilaban, handang-handa na sila, no? No, doon, no? Wala na sila. Alam mo, nung tinanong ko, sige pa kung alam na, then if ever, hindi swerte si Bibi Sara, meron na agad. I mean, nakatayo na sila talaga. Eh, paano yung posisyon? Ako, dapat, position agad. Kasi, ilang tulugan na lamang po, eleksyon na. Actually, last year, dapat nakapwesto na po kayo. Pero sabi niya kanina, kung gugustuhin niyang nakasama si Ivy Marcos, walang problema. Ewan ko lang ha, pero di ba sabi ng ibang taga-Pinipilaban, at sabi ni Attorney Panelo sa interview natin, no, we'll never allow it. Mukhang magkakaroon din ng problema kapag pinili ni Bibi Sara si Ivy Marcos. O sabihin nga ni Bibi Sara, yung kanyang legal team, hindi na nabigla sa mga akusasyon na nilagsubuta ang impeachment hearing kahapon. Radyo Mandros, Joyce Adra. Hindi na ikaragulan man na Representative Vice President Sara Duterte ang kanila'y hapon dahil lumutang kahapon sa impeachment hearing sa Kamara. Okay, dito kinontra ni Attorney Michael Mo ang akusasyon na hindi kumapag findings ng pagdinig ang mga depensa ng kampo ni Bibi Sara. Ayon kay Attorney Moa, lalabas din ang katotohanan sa magiging trial sa oras na ma-cross-examine na nila ang mga testigo ng Kamara at ang mga dokumento. Sa kabila nito tumagi ang legal team ni Bibi Sara ay lahat sa publiko ang kanilang gagawing ang depensa. Yung salitang hindi nagtutugma sa conclusion in itself, yan yung posisyon namin. Para po sa amin, actually, wala naman po hindi nagtutugma. Perhaps it's just the way that things were presented. Obviously, as I said, we cannot disclose how we will defend the Vice President. But yung nangyari kahapon, of course, is something we already expected as a defense team. Lalo-lalo na nung alam natin na ano pang committee hearing sa babalitaan natin ng mga Sabinas. So, we were expecting those things. But yung gusto ko nang clarify, yung misconception na gusto natin ma-clarify today, no? So, responding to your questions. Again, we cannot go into details on how we will defend, but syempre iba kasi, ang point namin is yun nga, iba yung pag nasa trial na tayo kasi at least doon, we can defend not only the witnesses, but even the documents that are being presented. Una na nga, kinitibay na sa lahat ng kanyang ari-arian at pera ay nakadeklara sa kanyang front-end. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyo Mandros, Pagkuliandas, Adra, Tamak, RFP. Si Vice President Sara Duterte inaamong ipaliwanag ng diretsyo ng laman at copy-paste manner ng kanyang salin. Radyo Manpuno, Grace Mariano. Ikinitya ni House Deputy Minority Leader at Acting First Party List Representative Antonio Pino na makapaniwala
Ipinaliwanag ni Vice President Sara Duterte ang kailang committees pattern sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN. Puso nito ay binigyan Pilipino na mananatiling questionable ang kalaksuhan at kabuuan ng SALN ni Duterte, partikular sa taong 2019 at 2020 at sa 2021 hanggang 2022 kung saan magkakapareho ang kadeklarang real at personal assets pati na ang personal properties. Sa nagdaang impeachment, ikinumpirma ng ombudsman na mayroong identical real asset declaration para sa mga taong 2009 hanggang 2011 at 2016 hanggang 2017. Dahil dito, hinahamon ni Tito si Duterte na ipaliwanag at suportahan ng mga dokumento ang laman ng kanyang SALN ay hindi niyo dapat ay tumigil na kapag hindi niya mananatunan si Baby Sara dahil ang Kongreso at Pupito ay mananatiling na kapagtay para magtiyaka ng mga ebidensya, transparency at kapakanan ng mamamayan sa pagtutulong ng accountability. Ito na? Kasama mo sa Ito? Kamara, Radyo Manduno, Grace Pwede ka dyan, kuya. ng RMN, Oo, ano lang. Central Lifetime News. Kala ko dun pa sa kabila. Pwede ka dyan, kuya. Sa anti-drug court ngayong araw sa isang umaramdaman. Diba? Radyo Manduno, may clear voice. Doon nga tinuturo sa kabila. Oh. Hindi niya alam. Yan lang. Dito? Okay. Dito? Apa, di ba? Ah, sarado. Meron siguro dati dyan. Sarado lang oh. Opo, baka Ah, yun pa lang ang alam niya. Oh, parang sinaraduhan, bagong sarado lang yun. Oh. Ito na, no? Okay. Dito, thank you, God bless. Lalayo ng mga bato sa atin, puro mga ang mura ng pamasahe. Ano ba yan? Talo tayo. Traffic. Ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. Ingat. God bless. Paalam po muna pa samantala tayo gagawa ng ibang video sa ating susunod na mission. Mamaya may konti, mag-antay-antay tayo. Wala pa naman kasi.